Magandang kamalayan sa inyong lahat at nandito na naman ako sa programa nating Kamalayan at ating ibinabahagi sa oras na ito ang ating yung ating munting eskwelahan online. At ito nga pala ang inyong lingkod, Tato Malay, na kung saan ay ako ay nagiging isa na namang guro o teacher dito sa Kamalayan Lifelong Learning Center. At dito nga, tuwing alas 5. Well, actually, hindi naman talaga regular yung oras natin. Meron tayong pang umaga, meron tayong pang hapon at pang gabi. O ito, actually, alas 5 o alas 6 kung minsan. At yan ang oras natin na kung saan ay tayo ay nagkakaroon ng klase. Anong klase ba itong aking mga tinuturo dito? Anong mga klaseng mga subjects ang aking ibinabahagi dito sa Kamalayan Lifelong Learning Center? Ito ay may kinalaman sa Kamalayan. At ito nga ay isang, I would say, advokasya na kung saan ay talagang aking pinag-isipan na sana ay maging katuparan. Dahil naiisip ko pa noon matagal na kailangan talaga ng isang eskwelahan na nagtuturo o magtuturo ng tungkol sa kamalayan o sa consciousness. Kasi ito ay hindi na ituturo sa ating mga paaralan. Bakit importante ituro itong kamalayan sa ating mga kababayan o sa mga kung sino man ang gustong makapag-aral nitong kamalayan? Ito kasi ay ang isang bagay na ang sikreto talaga ng buhay natin ay may kinalaman sa kamalayan. Ano ang sikretong ito? Na ito ang nagbibigay sa atin ng ating realidad. Kung ano man yung gusto natin mangyari sa buhay natin o sa mundo natin, ay ito nga sa ating kamalayan natin idinadaan ang mga pangyayaring ito. Ito ay hindi tinuturo sa eskwelahan. Akala natin, itong nangyayari sa buhay natin ay isang regular na bahagi na ng buhay natin na kung saan merong lumalabas na kuminsan maganda ang buhay, kuminsan hindi maganda, may swerte, may malas, may kung ano-ano. Pero dito nga, sa kamalayan, dito ko sinasabi na hindi totoo na kung ano man yung dumating na bahagi na o pangyayari sa iyong buhay, wala ka na magagawa. Dahil ang kamalayan mo talaga ang gumagawa ng mga bagay-bagay na kung saan ikaw ang pwede magbago ng mga anong tawag dito, yung mga bahagi o yung mga pangyayari sa buhay mo. Kaya hindi mo pwede sabihin malas ka o swerte ka o ikaw ay pinagkait ng panahon o hindi ka na binigyan ng sapat na pagkakataon na patunayan mo sa mundong ito na magaling ka. Ito ay lahat may kinalaman nga sa ating sa paglaki natin na hindi kasi sinabi sa atin na ikaw talaga ang gagawa ng mangyayari sa buhay mo. Ano yung mangyayari? Kung gusto mong umasenso o ayaw mo umasenso, kung gusto mong yumaman o ayaw mo yumaman, ikaw ang merong kakayahan yan. Walang ibang makakagawa niyan para sa iyo. Kahit na sabihin mong, okay, pinanganak ka sa isang napakayaman na pamilya, na pinagmanahan, may binigay sa mana na napakalaking pera. Pero kung ikaw ay hindi maayos ang kamalayan mo, yung perang yan, madali mo mauubos yan. At pag naubos yan, hindi mo na maibabalik. Whereas, yung mga taong walang pera at natuto nitong kamalayan, hindi mo na mapapagkait sa kanila ang pagyaman o yung pag-asenso sa buhay. Kasi kahit na bumagsak sila ng ilang beses, makakaahon yan. Kaya dito sa kamalayan, dito natin nga tinuturo ay ang mga bagay na yan. Okay, marami na nanonood sa atin.
Magandang kamalayan sa inyo, magandang hapon o gabi o umaga kung saan man kayo nandoon. Kay Joric Templo Nuevo at kay Manuel San Mateo at kay Marco Sison. Itong Marco Sison na ito, kilala ba ninyo yan? Yan ang aking kaibigan na sikat na mga awit na kung saan ay siya yung nagpasikat ng kantang My Love Will See You Through. At yung mga I'll Face Tomorrow at saka Make Believe at saka yung Always. Yan, si Marco Sison. Marco, kamusta ka na? Magparamdam ka naman. At si Romel Reyes ayan, nanonood din. Okay. Marco, okay ka lang ba? I-on air kita. Sabi ni Marco. Pwede ba kitang pakita lang dito sa ating programa. Kasi pwede naman ako mag-on ng rito pwede kitang ipakita sa ating sa ginagawa ngayon. Ayaw mo? Tama na, pwede ba ito? Paano ba ito? Hindi pala ito. Mali. Mali. Request to be broadcast. Yan. Tingnan natin kung si Marco papayag. Ay, mali. Ano na siya? Yun, tingnan natin. Bring Marco. Marco, okay ka lang? Decente ba suot mo? Asan ka ba ngayon? Sa bahay? Yan na si Marco Sison. Yay! Galing. Malay. Sa bahay lang. Medyo mainit. Medyo mainit kaya nakasando lang ako. Talagang dito ka na sa bahay, walang hindi ka na nagkukulay ng medyo sound yung tunog Oo nga, medyo ang boses mo. Galing. Hindi, meron na akong question. Pwede ba akong magtanong kahit on air ka, kahit naka-live ka? Hindi, kasi very interested ako dyan. Gusto ko nga tumawag, di ba? Dahil yung sinasabi mo, ang experience ko yan Pero, siyempre, marami pa rin akong hindi alam, so gusto kong malaman, di ba? Hindi, wala ba yung, in a form of seminar or class or... Dahil wala lang tayong mass gathering, bawal na. Pero kung one-on-one, pwede kitang bigyan ng one-on-one. Gusto mo mag-ano tayo dito sa Bring Marco. Hindi yung dito lang sa cellphone, di ba? Gusto ko yung meron akong... Nasa ka ba kayo? Hindi yung dito lang sa cellphone, di ba? Gusto ko yung meron.
Yan, yan. Okay, alright. So, ayun. Sayang, ang ingay sayang na nahuli natin si Marco ng matagal sana sa ating programa. Kaya lang wala, hindi tayo nagkakaintindihan eh. Kaya, anyway, pag maganda-ganda na yung kuha natin, siguro may kinalaman ito sa bagyo ngayon. Whatever. But anyway, si Marco, sabi ko nga sa kanya, kung may tanong ka, i-text mo na lang kung ano man yung gusto mo malaman. Alright. So, okay, ngayon, ang aking subject actually, this is my third subject that I am offering in the Kamalayan Lifelong Learning Center. No? Okay, next time. Thank you, Marco. I mean, you for being a big, for being sport in terms of pag-participate mo ngayong hapon. Sige. Anyway, eto ngayon, ito ay isang subject, pangatlong subject ko ng pag-uusapan o i-offer sa Kamalayan Lifelong Learning Center. Ang una ko nga yung transformative communication, pangalawa was itong evolving into a higher consciousness. No? At ang pangatlo, itong self-love. Alright, mahina pa rin, mahina ang audio ko, mahina, Chito. Kinabit ko na yung microphone ko kanina mahina. Mahina, awon ko. So, tignan mo nga kung pa rin bigyan mo ako ng feedback, Chito. Mahina or okay na? Sayang kanina, maganda naman. Kaya lang tinignan ko ngayon kung ano na yung aking audio. Alright. So, dito ngayon, sa ating hapon, ating klase ngayon ay ang topic or subject na, mahina pa. Mahina pa rin? Mahina ba ang kwento? Okay. Sino yun? Hindi dati si Marco. Sige. Chito, mahina pa rin? Mahina pa rin ang kwento? Or okay na? Okay. Maganda na ang boses ko. Ang maganda na ang dating or quality. Sayang naman kasi magsasalita na ako, nag-talk na ako, kaya lang gusto kong malaman kung itong aking boses ay naririnig na maayos. Alright, so Chito, balikan mo ako kung nakakabigay sa akin ng feedback ngayon, kung okay na yung aking quad. Anyway, so self-love, kaunti pang lakas. Bakit kaya mahina ang ko? Samantalang dapat maganda ang aking microphone. Maganda ang wala, mahina pa rin. Baka naman sa inyo lang. Anyway, so yan. If and when we will be conducting a seminar or something, I want to attend. Okay, sabi ni Marco. Okay, sige. Marami tayong mga magagandang i-offer na mga klaseng seminar kung ano man yung gusto mong pagpilian. Alright, so
dito nga, again, as I've said, dito tayo sa ating programa na kung saan, sa ating klase, na kung saan pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa self-love. Pero, umpisahan ko muna sa isang disclaimer. Kasi mayroon ako mga bahagi rito na aking sasabihin, na baka sabihin nyo, hindi naman ako doktor, bakit ko pipilitin na para bang sasabihin kong authority ako on this. No? Hindi ako authority on medicine or what, but I am able now to actually, I was able to study this in terms of the mind. So, mind over matter. Pero basically, ito lang ang sasabihin ko. Kasi kanina I posted a particular quotation from the Course in Miracles. Course in Miracles. Ang sinabi doon ay, all disease come from unforgiveness. All disease comes from, they come from unforgiveness. Alright, so ano ibig sabihin nito? Ikaw ay nagkakasakit dahil sa mga bagay na hindi mo pa pinapatawad sa buhay mo. O pinapatawad ng mga tao o mga pangyayari. So, dito ay importanteng mabigyan natin ng panahon ang mga taong nakahalubilo natin o nakasama natin in the past na kung saan ay nagkaroon tayo ng hidwaan at sa tagal ng panahon ay hindi pa natin sila na kumbaga kung nag-away tayo or may ginawa sila masama sa atin, hindi natin pala kakalimutan at hindi pa natin napapatawad. And this unforgiveness, ito ang nagdudulot ng sakit sa atin. Okay. So, marami sa atin gustong wag magkaroon ng sakit. But definitely, ang tinasabi lang sa atin is to keep our immune system strong. Yan ang sinasabi palagi ng mga doktor at ng mga sa broadcast, sa media, rather. So, keep your immune system strong by taking vitamins, by eating healthy food. Okay. But more than that, ang hindi sinasabi sa atin ay ang ating pag-iisip. Ang laman ng kamalayan natin. Importante kasi na maintindihan natin na ang laking bahagi ng kamalayan natin sa kalusugan ng katawan natin. Kaya importante, ito ngayon, mapag-usapan natin, we are faced with an epidemic or a pandemic for that matter. And we need to stay strong. And the only thing that we can actually do to prevent it or to prevent us from getting sick is, aside from what we have already learned from doctors and sa Department of Health at sa mga tao sa mga TV and radio stations na palagi nagpapaalala, ang hindi nyo maririnig o hindi nyo naririnig ay ito mga sasabihin ko. Alright? So, ito ngayon ang importante nyong matutunan. Okay, nasana si Chito. Chito, feedback. Maganda na yung aking quality ng boses. Kasi, Marco, maganda ba yung quality na ng boses ko? Malakas ba? Nandiyan ka pa naman eh. Si Bong Santos is here and Jex, pamangkin ko to. Jex Remio Cruz, na anak ko to. And kay Mexico Santos. Daddy Raul. Okay, sabi niya. Si Kay. Alright. So, better na, better. Ayan. So, eto nga. Kung gusto nyo malaman paano ang immune system natin. Kasi importante na mapalakas talaga natin ang ating immune system sa panahon nito. Dahil ito ay malaking tulong ito na mabibigay sa ating kulusugan, kung saan ay magiging
I would say, safe in terms of attracting the disease. Remember, it is our consciousness that creates our reality. Ang kamalayan natin nagka-create ng nangyayari sa buhay natin. Kung ang kamalayan natin ay hindi maayos, kadalasan, ang na-attract natin ay hindi mga kanais-nais sa buhay natin. Alright. So, hi, Rose Ann Guzman and Brother Gordon. They're watching from Baguio, and Ramil Vela. Okay, ito na yan. Una-una, importante na maisip natin na we have to be positive always in terms of our way of thinking. Bawasan na natin yung mga nega natin. Yung mga nega na yan, talagang yan ang magbibigay sa atin ng sakit. Yan ang mag-a-attract ng mas maraming sakit sa buhay natin. Alright? Tapos, importante na itaas natin yung self-esteem natin. We have to develop a high self-esteem. Kailangan yung pagkatao natin, yung tingin natin sa sarili natin mataas. Hindi yung para bang mababa, yung parang kawawa tayo, ganyan. No? Yung wala tayong kakayahan o mahina tayo. So, we have to develop all these things. Ano pa ba ang kailangan natin para palakasin ng immune system natin? We have to be able to give love and support other people as well. In terms of, well, yun na nga, yung marunong tayong magmahal, marunong tayo magbigay ng suporta sa ibang tao. Kasi ang taong matulungin ay isang taong masaya. Kasi ito ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng saya. So we have to do a lot of things that will make us happy. Kasi excuse me. It's very important na maging masaya tayo, no? All right. Ngayon, ang isang bagay, again, i-remind ko, binanggit ko na kanina, forgiveness. Kailangan marunong tayo magpatawad o mabilis tayo magpatawad. Or, ano tawag dito? Kahit na sabihin na natin na matindi talaga yung sama ng loob mo, ay mabilis mo siyang ma-release. Kasi kadalasan tayo ay nagkakaroon ng sama ng loob na hindi natin makalimutan sa tagal ng panahon na dinadala natin sa kalooban natin yan. At hanggat hindi mo siya nare-release at hindi mo na makapatawad, iyan ay nagdudulot ng sakit sa ating katawan. At marami sa atin nagkakaroon ng cancer because of that kind of sickness. And not only cancer. Yun na nga, madali ka nang magkaroon ng mga iba pang sakit na madali ka mahawa dahil mababa na yung immune system mo. Alright. Ano pa ang importante nating aside, of course, alam na ninyo yung mga ibang bagay. Yung kumakain tayo ng tama, yung the right kind of food, at yung pag-inom ng tubig, at mga bagay na yun. Pero, okay, sa lahat ng kwan dito, ang aking palaging uulit-ulitin ay, yun na nga, pagpapatawad. Napaka-importante yan sa buhay natin, na marunong tayo magpatawad. Anyway, so, ang hirap magpatawad kung hindi ka o hindi mataas ang tingin mo sa sarili mo. Yan. Kaya, ang topic natin talaga ngayon is self-love. Sabi ko nga, the greatest love of all is to learn to love oneself. Or, di ba yung kanta, the greatest love of all is learning to love oneself.
bakit importante na we have to learn how to love ourselves? Ang tinuro sa atin is to learn how to love other people. To learn to love God. Nakalimutan, sinabi pa, to learn to love other people like our neighbors. Love thy neighbor. Pero may kadugtong yun. Love thy neighbor as thyself. Hindi nawala yung thyself. Bakit hindi na-emphasize yung thyself? Bakit palagi na-emphasize yung neighbor? Bakit na-emphasize ang God? Yung thyself, hindi binigyan ng importansya. Siguro, iniisip kasi ng iba, pag sinabi yung thyself, makasarili, or swapang, o yung selfish. Pero hindi yun eh. Importante na kailangan mo munang mamahalin ang sarili mo. Dahil hindi mo makukuhang magmahal ng tama ng ibang tao kung hindi mo mahal ang sarili mo. At hindi mo makukuha magmahal lalo na sa Diyos kung hindi mo mahal ang sarili mo. Hindi mo na nga mahal ang sarili mo. Paano mo sasabihin, mamahalin mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Yun nga sa atin nga, hindi na nga natin natutunan mahalin ang sarili natin. Kaya nga dito ngayon, sa ating episode ng self-love, it's a subject na magiging regular ito. This is where you will learn. We will learn how to really now love ourselves to the fullest. Kasi kung hindi ka talaga magmamahal ang sarili mo, magkakasakit ka. Mapapabayaan mo sarili mo kasi you will not be happy anymore. You will not enjoy life. Ang feeling mo, victim ka na. O victim ka palagi. Ang feeling mo ay ikaw ay nahihirap. Ang hirap, ang dating ng buhay sa iyo ay napakahirap. At wala nang saya. Walang saysay. Yan. That's why it's important. Now, how do you now love yourself? Ito yung mga bagay na kailangan natin naintindihan. Na kung saan isa-isahin natin yan. Paano ba natin talaga minamahal ang sarili natin? And dito nga, meron tayong mga pointers as to how to love ourselves. Number 1 is again, forgiveness. Forgive yourself. Sa mga pakapalpakan mo, sa mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo na nagugustuhan, sabi nga ni Chito, self-love is self-preservation. Exactly. Because if you don't love yourself, you cannot really take care of yourself. So, kailangan yan. Importante yan. So, forgive yourself and others. Yan. Forgive yourself and others. Hindi pwedeng sarili mo lang, hindi rin pwedeng ibang tao lang. Ngayon, kung meron kang naging kamalian, kailangan makaahon ka doon sa kamalian yan. And sabihin mo na pakapatawarin mo sarili mo for that mistake, no? Hindi yung dadamdamin mo habang buhay. Alright. Alam niyo, pangalawa, ito ay isang bagay na hindi na natin masyadong binibigyan ng pansin. No? Dahil kuminsan tayo ay kumbaga, we actually don't have time for other people. But if you want to really if you want to really learn how to love yourself, learn how to make a lot of friends. Ang taong maraming kaibigan, siguradong mahal niya sarili niya. Bakit? Kasi, alam niyo, ang pagkakaibigan, di ba, pag sinabi mong best friend mo ang isang tao, kaya mo siya piniling best friend. Yan, sabi nga ni Marco Sison, the greatest love of all. Sayang kung maganda yung signal ng microphone natin, napakanta natin si Marco. Yan, love daw, love. Ito nga, sabi,
Okay. Kung ikaw ay maraming kaibigan at namimili ka na kaibigan mo, syempre, mas gusto mo nga ang mga kaibigan mo kaysa sa kamag-anak mo eh. Pinili mo ang kaibigan mo eh. Kamag-anak mo, hindi mo pinili eh. Although, merong ibang pamamaraan sa kung paano mo pinili ang kamag-anak mo. Well, ibang subject, ibang topic naman yan. Kasi that would involve reincarnation eh. Iba yung concept na yan. Pero yung pagpili mo ng kaibigan mo, ikaw ang namili. Hindi ibang taong namili para sa mga kaibigan mo. So when you choose your friends, ano ang criteria mo? Gusto mo kapareho mo, di ba? Eksakto. Kung ano yung hilig mo, yun din ang hilig na karamihan ng kaibigan mo. Yung mga taong na-meet mo, na hindi mo na naging kaibigan, ay siguro na-discover mo na kukunti lang yung mga bagay na meron kayong pagkakasundo o yung compatibility in terms of healing, yung mga bagay na gusto nyo ginagawa na sabay or yung kapareho. So, importante na makita mo yung sarili mo sa pamamagitan ng mga kaibigan mo. Dahil ang mga kaibigan mo, kung talagang marami kang best friends, for that matter, o yung talagang sasabihin mong grupo mo, na talagang sila yung tingin sa iyo ay tunay ka rin kaibigan. Dahil nakikita nila ang sarili rin nila sa iyo. So what am I driving at here? If you look at your best friend, let's take one person only, one best friend. Lahat ng mga katangian na gusto mo sa kanya, kaya mo siya pinili, ay basically kasi nasa sayo rin yon. Okay? Nasa sayo. Ano ibig sabihin yan? Nakita mo yung sarili mo sa kanya. Ang dami mong parang nakapagbigay sa iyo ng yung loob mo sa kanya dahil halos vibes kayo. Yan, vibes. Same vibration. Exactly. So, ngayon, kung meron naman ayaw mo sa kanya, ay siguro, for that matter, yun din ang ayaw mo sa sarili mo. So, siguro, ito yun eh. Okay, ganito naman yan. Gusto mo makilala kung sino ka talaga. Kasi ang subject natin dito ngayon is learning how to love yourself. And one way to love ourselves is to know who we are. Kung gusto mo talaga malaman kung sino ka, you have to find out exactly what you like in other people. So, lahat ng gusto mo sa ibang tao, kung ano yung gusto mo, yun din ang nasa sayo. Kaya malalaman mo kung ano yung pagkatao mo rin eh. Kung sinabi mo, mabait siya, marunong makisama, yung mapagkumbaba, all those qualities na gusto mo sa kanya, ay dahil nasa sayo rin yun. Kaya mo siya nakita sa ibang tao dahil nasa sayo rin. Ngayon, sa mga kaaway mo, yung mga ayaw mo, yung mga kinaiinisan mo sa ibang tao, lista mo rin yan. Ano yung mga bagay na hate mo? Yung talagang sasabihin mo, walang hiya yan eh. Mayabang yan eh. Maarte yan eh. Hindi marunong makasama yan. Lahat ng makikita mong ayaw mo sa ibang tao, ikaw rin yun. Oo. Kaya doon mo makikilala ngayon sarili mo. Huwag kang magalit sa kaaway mo. Actually, pasalamat ka nga eh, na nakikita mo sarili mo doon eh. Hindi mo alam lang yun. Kaya lang nga, hindi kadalasan alam ninyo na kung ano yung nakikita nyo sa kaaway nyo o sa kinainisan nyo, kayo rin yun. Pero yun ang katotohanan. Kaya mo siya napansin dahil nasa sayo rin yun. Kasi hindi mo siya mapapansin kung wala sayo yun. Like, kunyari, dalawa tayo, tumitingin sa isang tao. Ako, nayayabangan sa kanya. Ikaw, hindi. Ano ibig sabihin nun? Bakit ko napansin yung kayabangan ng taong tinitignan namin, nung isang kasama ko naman, hindi niya napansin o hindi siya nayayabangan? Siya kasi hindi mayabang. Ako, mayabang. Nasa sa akin yung kayabangan, kaya napansin ko mayabang siya.
Ganun lang kasimple yun. Alright. Ang hirap, nyo, tanggapin nyo, no? Sabihin mo, lahat ng ayaw ko, inisa-isa ko lahat yan. Ako, talagang hate na hate ko yung mga ayaw ko sa ibang tao. Yung pala, ako rin yun. Oo, ikaw rin yun. So, at least yun, nakilala mo na sarili mo. And so you have to forgive yourself now that you are that person as well. Now, the thing here is, if you know that you are that person at ayaw mo yun, baguhin mo. Para mawala na sa pagkatao mo yun. Alright. So, as we move on, how do you really now love yourself? Kasi we're talking of self-love here. Learn a lot of things. I mean, ito ang isang bagay kasi na hindi ginagawa na karamihan. Akala natin, natutunan na natin lahat nung pagkatapos ng eskwela, nag-graduate na tayo. So, we don't try to learn other things anymore. Or for that matter, kahit na nasa eskwelahan pa tayo, hindi na natin na-explore yung mga bagay na pwede pa natin bigyan ng panahon na para maging sa atin. Yung makabigay ng pagbabagong hilig, mga hobbies. So, learn new things. This is how you start to love yourself more. Because the more you enjoy doing something new, naaaliw ka eh. Yung parang masaya ka eh. And if you're learning new things sa ganitong kwan. Alright? So, ikaw ay talagang dapat magkaroon ng mga hilig na bago, Huwag ka nang sasabihin mo, eto lang yung alam mo, hanggang dito ka lang. Hindi, ang dami mo pang pwede matutunan. Ngayon nga, sa internet, sa YouTube, ang dami na natututo mag-piano, ang dami natututo mag-gitara, ang dami natututong kumanta. Basically, wala nang dito, sasabihin mo mahirap gawin, no? Andyan na lahat. So, that doesn't anymore give us the reason not to do things na makakabigay sa atin ng mga magagandang pangyayari, like learning new skills or new hobbies. Okay, hi, Ditas Valera, kamusta ka na? Kamusta na ang aking kaibigan, si Ray Valera, na kaibigan din ni Marco Sison. Bagal daw na signal niya. Alright, correct. Ayan, sabi niya, correct. Anong correct? Sabi. Alright. Si Ditas ay nanonood. Sino pa ba? Alright, so, alright, sino pa ba ito? Rose. Sino ito? Si Rosie Morandarte. Hello, Rosie Morandarte. At sinabi ni Rosie kanina, super meaningful message to everyone. Alright. So, sige. Tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan dito on self-love. At ano pa ba ang pag? Okay. Minsan tayo ay dismayado sa itsura natin. Di ba? A lot of times when we look at the mirror, sasabihin natin, eto na, pangit ko na talaga. Lalo na ngayon, lockdown, di tayo nakapagpapagupit. Ako medyo mahaba na. Pero okay pa rin. Manageable pa. Pero, yun na nga, many of us, ayaw na ayaw ang itsura natin. Or, hindi tayo masaya. Meron mga bagay sa atin na gusto natin baguhin. Kung payat tayo, gusto natin tumaba. Kung mataba tayo, gusto natin pumayat. Kung maliit ang ilong natin, gusto natin tumangos. Kung gusto naman natin, kung masyadong matangos sa ilong natin, gusto natin palitin. Or kung maputi tayo, gusto natin umitim. Kung itim tayo, gusto natin pumuti. So, hindi tayo masaya. So, ang daming ganong mga bagay na kung saan ay para bang hindi tayo nagkakaroon ng contentment sa sarili natin. And this basically lowers our hindi naman in a way, self-esteem. No? Kasi parang we're not being proud anymore of who we are. Pero, ang importante nga rito is, alright, yung mga bagay na gusto mong baguhin, sige, kung ano mo babago mo dyan. Kaya nga, importante rito is this thing that I'm going to suggest.
try a different look. Baguhin mo itsura mo. Kung ang buhok mo ay kulay blue ngayon, gawin mong green bukas. Di ba? Marami na ngayon iba-ibang klaseng kulay. So, sa iyan. Kung gusto mong mahaba ang buhok mo, mahabain mo. Kung gusto mong face yan, di pa magupit ka. So, try a different look. Pati sa pananamit natin. No? Marami ngayong mga bagay na kailangan nating tignan na kung saan ay hindi naman sa nakikiuso, pero yung mas nakakaganda ng itsura natin o yung pakiramdam natin for that matter. So, try a new look. At anong tawag dito, ay mag-experiment tayo. Kagaya ngayon, nakikita ko ang dami kong nakikita sa Facebook kasi lockdown. Di syempre, wala nang mga lumalabas ngayon. So, hindi na sila nagbibihis. Iba nga, isang linggo na, yun ang damit palagi, hindi nagpapalit. Pero yung mga kababaihan, nakakatuwa Dahil yung mga kababaihan, syempre, gusto nilang mag-try ng iba-ibang itsura. And they actually would dress up. Akala mo may pupuntahan, akala mo lalabas. Kaya talaga nagtusuot sila ng panglabas na damit, nagme-makeup sila, para lang magpo-posing sa Facebook. Yun lang gagawin nila. And okay yun. I mean, at least it's making you feel, I would say, lovable. Yan. Yan naman ang gusto natin gawin sa sarili natin. We want to feel lovable. We want to feel loved, attractive. Yan. So, that's how we actually love ourselves. Huwag tayo yung dismayado. Okay. And, ano pa ba? Yung importante is to count our blessings. Ang dami nating biyaya. Ang dami nating ang dami nating instances na saan ay merong mga talagang blessings na dumarating sa atin kahit na sabihin natin itong lockdown na ito ay nagbibigay ng medyo uncomfort or discomfort sa buhay natin. Pero still, you have a lot of things to thank for. Una-una dyan malakas pa tayo, buhay pa tayo. Alright, so yan ang mga bagay na tawag ito, magbibigay sa atin ng mas bibigyan natin, mas napapahalagahan natin ang sarili natin. Kaya pag napapahalagahan natin ang sarili natin, nabibigyan natin ng pagmamahal pa, labis ang sarili natin. Alright. Okay. So, ano to? Ayun. Nabasa natin. Marami palang manok si Marco Sison. Ano ito, mga pansabong o pang tinola? Sabi ni Ditas. Alam ni Ditas, syempre, magkakabarkada ito mga ito. Alright. Ito si Marco kasi, laking probinsya ito sa Laguna. Kaya, ang ganda lang sa kanila, yung buhay nila, kabuhayan. You have farm animals around your house, ganyan. So, yan ang masarap sa probinsya. Kaya pag nandito ka, lalo na kung nakatira ka sa kondo, ultimo isang pet na katulad ng isang aso, ang hirap mag-alaga dahil hindi mo mapasyal. Hindi mo mabigyan ng panahon na bigyan. Parang, yung bigyan ng outdoor, tawag dito yung exposure. Yan. Okay. So, ito pa, importante, in terms of loving oneself, stop complaining. Stop criticizing yourself. Stop criticizing other people as well. But more than that, stop criticizing yourself. Stop complaining about yourself. Look at yourself as the best person that you can really see now on earth. Hindi mo pwedeng sasabihin na, ay nako, talagang, walang-wala. Walang dating. Yan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka na makakasabay sa iba.
ikaw lamang ang pwedeng magsabi niya na ako ay okay. Like, okay. I'll just give you as an example of what I had experienced in my growing up years. Noon, di siyempre, gusto mo, puporma-porma, dahil teenager eh. Talaga kung anong uso, gagawin mo. Yan. And, alam mo, noon, hindi ko tinatanggap ang mga sinasabi ng ibang tao about how I look. Minsan kasi sasabihin lang, hindi naman bagay sa yun, bakit nagaganyan ka? Like, nauso noon yung, kasi during my high school days, maiksi buhok ko noon eh. So, nagpapahaba ako noon. Siyempre, pag humahaba ang buhok mo, hindi ka agad lumamadapa. Hindi ka tulad nito, nakadapa. Pero pag noon, pag maiksi yan, nakatayo yan, lalo na sa likod, nakatayo. So, ang ginagawa ko noon, para lang dumapa siya, lalagyan ko ng pomada yan. Lalagyan ko ng, tanchotic ba yun? Noon, talagang malagkit, para lang talagang umano yung buhok ko. Dumapa. And so, makikita lang mga kaibigan ko, oy pare, mukhang kintab-kintab na naman ang ulo natin. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, proud ako sa ginawa ko sa sarili ko. So yun eh. Kasi pag nakinig ka sa lahat ng bagay, lahat ng mga kasabihan ng ibang tao, hindi ka na magiging totoo sa sarili mo. Kasi you are just trying to please other people, not yourself. So ako wala akong pakialam. Talagang pasensya kayo kung yung iniisip nyo. Ako iba iniisip ko about myself. No? So yan ang mga ako. So kung may katanungan kayo, okay, bakit ko ngayon talagang isang bagay na importante pag-usapan, bakit ko dinala itong subject na yun on self-love, ito sa Kamalayan? Dahil if you want to improve your consciousness, the only way to start improving your consciousness is to love first yourself. Kasi you can never improve your consciousness unless you really first love yourself. That is the first criteria in terms of moving up to the fourth dimension level of consciousness, to the fifth dimension. Loving yourself first. Because in the fifth dimension, you're talking about unconditional love. How can you speak of unconditional love when you still haven't loved yourself? Or still don't know how to love yourself? If you don't know how to love yourself, you cannot love other people. Yun ang isang given dyan. The only way you can really love other people is first to be able to love yourself first. How can you give something that you do not have? You will never get to love other people talaga. Alright. Ito ngayon. Kasi nga, remember, we're talking about consciousness here. Is self-love divine love? Is that, kasi nga, pag sinabi mong, the greatest love of all is loving oneself. Ang sasabihin ng iba, oy, mali. The greatest love of all is loving God. Okay. Hindi tayo magdedebate rito, ha? Walang kinalaman to sa religion. Pero, eto nga ang sasabihin ko. How can you love God when you do not even love yourself? So, yan yung isang bagay na kailangan masagot kaagad. Pangalawa, ito ngayon. When you actually, kunyari, ito lang yan. For example lang, meron kang girlfriend o boyfriend, bagong-bago kayo in a relationship. Di ba pag nagkakatinginan kayo, dalawang taong in love, pag nagkakatinginan, anong feeling? Ano na pag yung talagang you're staring at each other's eyes. Yung talagang titignan mo ng yung
hindi staring. Ano ba tawag doon? May tawag I forgot that word. But anyway, yung talagang, nakafocus sa mata niya. Ano ang mararamdaman mo? Hindi ba, ang taong in love, pag nagkakatinginan sila, para ka nasa langit. Sasabihin mo, I feel like in heaven. I'm, sa langit. And that is exactly how it feels like when you feel like loving or when you are actually loving. Sabi ni Rosie Morandarte, relate na relate po ako. In love ka ba ngayon, Rosie? Mabuti ka pa. Anyway, hindi. Ako in love rin kahit na wala. I'm in love with myself kasi. Alright, so yan yung isang bagay na natutunan ko. I love myself. Ito yung favorite point ko to I love myself and I feel so grand. I go to the movies and hold my hand. I put my arms around my waist. Around my waist pala. And when I get fresh, I slap my face. All right. All right. Very good daw. To myself. All right. I love myself. So basically, that's why I'm happy. I really love myself in terms of yung ganong klaseng loving another person na, di ba, pag mag-shota at pag nagkakatinginan talaga, ang ganda ng pakiramdam, heavenly. And that is exactly how it should feel, like when you say, I am loving. Because definitely, that love comes from God. God is love. So that is how you experience God. Or that is how you experience love. Okay, sabihin mo, ito naman fleeting yan Kasi yung being in love, hindi naman matagalan yan Well, let's put it this way. It's an emotion or it's a feeling. Pero importante dyan is if you are able to know what you love doing, what you love to eat, what you love to wear, to go to a place which you love, everything you do out of love, ang sarap ng pakiramdam. Di ba? Palagi, enjoy ang buhay mo. Because basically, you're doing everything out of love. Your work is something that you love. Hindi yung napipilitan ka lang. That's why importante, we have to really learn how to love ourselves. Ito yung bagay na kailangan nating maisabuhay. Itong lockdown na ito, ang bigyan natin ng panahon sa sarili natin. Ano ba yung mga magpapasaya sa atin? Ano ba yung mga gusto kong gawin? Ano ba yung mga gusto kong puntahan? Ano ba yung mga gusto kong kainin? Ano ba yung gusto kong suotin? Ano ba yung mga gusto kong ma-experience? Kailangan malaman natin Hindi pwedeng sasabihin mo na, ay, bahala na ako, ano na lang nandyan. But again, ito nga yung importante ngayon Tumigil ang mundo natin ngayon. Do you know the real meaning of why this thing is happening now? Dahil ako, itong interpretation ko of what this lockdown or this, shutdown, for that matter, is for us to be able now to stop everything that we are doing dahil parang dito ngayon sinasabi sa atin na, oy, ang mga pinaggagawa mo, lahat yan, walang kahihinatnan yan dahil you're doing it out of, you're doing something for the wrong reason. You're doing it not because it will make you happy, but because you want to just make money out of it. May ibang diferensya rin. So ito yung mga bagay na kailangan natin na malaman na ngayon. Ano ang mga bagay na gusto talaga natin gawin na magpapasaya sa atin, na talagang
Ito yung hilig natin. Ito yung magbibigay sa atin ng buong kasiyahan o kaligayahan. Alright, sabi nga ni Chito Remando, when you stare at the eyes of the woman you love, you can absolutely say heaven is in your eyes. O, di ba? It's true. Kaya, importante talaga how to learn how to love oneself. And this is something that we need to learn now. We forgot to learn ourselves. Kaya nga, ang ginawa natin, we tried to, earn money, do something that we did not really love doing. Pero ano ang ginawa natin sa perang nakukuha natin? Inuubos natin sa para to escape that kind of boredom, to escape that kind of frustration that we are feeling. So, wala rin nangyari dun sa mga kinikita natin. Inuubos lang natin sa mga bagay na para lang makalimot sa ating mga dinadaanang mga hindi kanais-nais o hindi natin ini-enjoy. So, yan yung importante na ngayon isipin na natin. Hindi na sasabihin natin ngayon na tayo ay gagawa ng mga bagay na kung saan tayo ikikita ng malaking pera. Ang talong dyan sige, ano yung gagawin mong yan? Gusto mo ba yan? Pangalawa, ang tanong talaga dyan kung hindi ka kikita dyan, gagawin mo pa rin ba yan? Yan ang test doon sa isang bagay na kung malaman mo kung gusto mo talaga o hindi. Kung hindi ka kikita dyan, walang pera yan. Gagawin mo pa ba rin yan o hindi na? Pag sinabi mo gagawin mo pa rin, that means gusto mo yan talaga. Pero pag sinabi mo, bakit ko pag-aaksaya ng panahon yan? Wala namang pera dyan. Dyan na tayo magkakaroon ng problema. And many of us did practically just that. Gumawa tayo ng mga bagay na dahil sa pera lang. Kinalimutan natin yung gusto natin, yung mga hilig natin. Kaya nga, ang sarap ng ako pag pinapanood ko ang mga basketball players na naglalaro, lalo na yung mga top basketball players, na mga basketball stars na kung saan naglalaro lang sila pero kumikita lang malaking pera. Milyonaryo sila. Pero anong ginagawa nila? Naglalaro lang. 'Di ba? Ang trabaho nila, mag-basketball. Anong tawag doon? Work ba yun? Hindi. When you say, I play basketball, I don't say, I work basketball. I play basketball. So, play. Laro. So, ini-enjoy. Even musicians, they play music, they play instruments. Nakikita mo yung top musicians na magagaling, milyonaryo rin, mga kinikita. These are people who enjoy really what they're doing. Kaya sila kumikita ng malaki-malaki dahil they actually enjoy, they love what they're doing. Tayo, 8 to 5, nasa opisina, anong oras na ba? Tagal pa bago tayo makauwi. Yan ang palagi natin sinasabi. Right. Okay, sabi nga ni Rosie, just the way you are and always do what makes you happy. Ito na yun Ito na yung panahon na yan to assess in our life as to what will make us happy. But we have to know first who we are. And we have to now love ourselves first. Because by loving ourselves, we will not allow anymore anything that will not make us happy. Alam nyo, itong lockdown na ito, kung gusto nyo talagang mabilisan mawala na yung problema na ito, baguhin na natin yung kamalayan natin. Start loving ourselves. Yun ang importante ngayon If we actually start loving ourselves, magbabago kaagad ang kamalayan ng karamihan sa atin. Magbabago ang takbo ng mundo. Kita mo, love will prevail. Exactly, ito na nga ang dapat natin ginagawa ngayon because the earth has shifted its consciousness to 5D or 5th dimension. Tapos na tayo sa 3D. Dumaan na tayo sa 4D. Nasa 5th dimension na yung earth, which is harmony, love, understanding.
tayo nasaan? Nasa third dimension pa tayo na kung saan nandyan ang separation, nandyan ang poverty, unhappiness, grief, lahat ng mga sama na loob nandyan. At isang bagay na kailangan natin na ngayon maintindihan ay paano na tayo magbabago from that kind of situation. Kasi nga, itong third dimension na ito na yung nag-lockdown eh. Ito na nag-shutdown, third dimension level. That's why, in the age of, itong dumadaan na ito, binabanggit ko to from time to time. Akala ko mangyayari ito in 2030 pa. Although, yes, it's the age of Aquarius will officially start on 2035. Pero this is already the tipping point. We are on, sabi nga, noon pa, we were at the dawning of the age of Aquarius. 70s pa lang nga, kinakanta na yung, this is the dawning of the age of Aquarius. Dawning. Siguro nag-uumpisa na, pero hindi pa. At natatapos na yung Piscean age. Tapos na actually. So that's why nga nag-cut off na eh. Stand still na tayo eh. The Piscean age is already on hold. Tapos na yan. And the new age, which is the Aquarian age, is already giving birth to its new beginning. And this is the new age talaga na makikita natin ang kagandahan. Why? Because there is love, there is harmony, there is understanding, there is peace, there is, itong mga kakayahan natin bilang isang tao, we can do more with our consciousness, with our mind, with our body. Mas evolved na tayo. Mas marami na tayo magagawa kaysa yung limited na ginagawa natin ngayon na hirap tayo sa buhay natin. Dahil andyan yung powers natin, pero because of our consciousness, walang nangyayari. Alright. So, yan ang mga bagay na kailangan na nating bigyan ng pansin ngayon. So, we have now to decide to love ourselves now. And how do we now decide to love ourselves? We have to be kind to ourselves. We have to really be able to become less judgmental, less critical on ourselves. Kasi importante na ngayon talaga, ito na yung kailangan nating baguhin sa buhay natin. Yung pagmamahal natin sa sarili natin. Hindi natin ginawa eh. Tinuro sa atin, mahalin mo ibang tao, pagsilbihan mo ibang tao, kalimutan mo sarili mo. Ito na eh. Sabi nga ni Rosie, to fall in love with yourself is the first secret of happiness. That's why we were unhappy because we didn't love ourselves. Ito na ang nangyari. Tinigil na yung mga pinagagawa natin. And this is now, that should be actually be said by the broadcasters now. Na kung saan ito nga ang nangyayari, hindi na ito dapat ang puro trahedya, puro sakit, puro sakuna ang naririnig natin mula sa kanila. Dapat itong sinasabi ko, ito yung dapat na binibigay nilang payo sa mga kababayan natin. No? Kasi sila yung nasa, I would say, nasa broadcast industry na kung saan talagang malakas ang kanilang power to be able to disseminate this kind of a thinking, no? Pero yun nga, kahit na paano, kung wala tayo sa TV o sa radyo, at least nandito tayo sa social media. So, I am just trying to influence who I can influence at this point in time. Kung saan sana mahawa-hawa na rin yung iba. Ako ay, parang isang virus sana na ako yung pwede niyong i-transmit yung mga pinagsasabi ko ng kamalayan. I want you to make kamalayan a virus na pwede nating i-spread.
i-communicable. Hi, Mona Lisa Sarines. Ito sila Armida, ito sila Arnold. And of course, the children. Okay, bakit na naman ako na ito na naman ang aking problema rito sa aking yeah. Ano ba ang nangyayari? Pag ako ay nakaka-experience ng ganito, bakit nawawala ang kulay ko? Okay, bakit pumuputi? Sumasobra ba liwanag ko? Ayan. Alright. Anyway, so, yeah, Mona Lisa. Oh, sumobra lang pagkaputi ko rito. Yan. Alright. Okay. So, I'm back. Yan. Okay. Ano ba nangyayari? Bakit nagbabago ang ilaw natin dito? Hindi na nagbabago Alright. Okay. Tingnan natin. Putayin natin. Oh, yan. Pero pa rin Masyado pa rin nakakasilaw. Hindi ko alam kung aking phone ang may diferensya. Ayan. Let's see. Alright, I'd like to say hi to Odyssey. Uy, si Odyssey. Kamusta na, Odyssey? Aiza Reneva Cruz. Kamusta ka na, Aiza? Kamusta na ang Metro Sabado? Alright. Unless nyo po yung light sa computer. Okay. Anyway. So, tignan ko kung paano ko ilalas ang light sa computer. Ayan, ayaw naman lumabas yung ako. Anyway, so, alright, anyway, so actually, pagtsagaan na natin. Problem with the broadcasting system is negativity. If they can relay positive news, we can experience a better world. Yun na nga Actually, sila may kasalanan talaga. Ako, I blame the media. Kaya sabi ko nga, nung nangyari yung shutdown ng ABS-CBN, of course, I felt sad about it. Kaya lang sabi ko nga, kung sige, mag-shutdown, i-shutdown na natin lahat ng media. Because basically, it was the media that brought about this negative thing that has happened to us. Kasi nga, collective consciousness was created by the media. At least, what the media, that is the strength of media, or the industry. That's why ito nga ang ginagawa ko dito sa aking programa ay sabi ko nga, I want to make people be aware of our power in terms of how we actually believe what they say. No? Because basically, ang media kasi, they will only report the negative. Kasi ang role talaga ng media is to report what is not usual or what is not ordinary. Okay, siguro I'll explain it at this point in time. No? Ang front page sa dyaryo, okay, look at the newspapers. Ang nalalagay lang sa front page, kaya para malagay ka sa front page, dahil hindi ka ordinaryo. Kasi kung ordinaryo ng pangyayari ka, hindi ka malalagay sa dyaryo Pero ang mga nangyayari ngayon, pag kunyari, may nagpatayan, so sabi mo, araw-araw nga may patayan. Pag nilalagay sa dyaryo, araw-araw may, o sa TV, araw-araw may nare-record o nare-report na patayan. Pero hindi dahil ordinaryo yan. Dahil pa isa-isa yan. Yung nire-report nila, hindi naman yan panglahatan na lahat na lang ng sabihin probinsya may patayan. Wala naman Meron lang isolated case dyan Kaya lang, pag na-report, isa ang na-report ngayon, bukas may na-report na naman, sa susunod na araw may na-report na isa, akala mo araw-araw puro patayan na lang. Kasi nga, they report basically a tragedy na ganyan na araw-araw. And that is what they only report. Kasi nga, sabi nga natin, ang hindi natin nakikita, hindi natin naintindihan kasi, ang media kasi talaga, ang nire-report lang nila, yung hindi nangyayari palagi. So, kung ano yung pambihira lang, yan ang nalalagay sa dyaryo at saka sa TV. So, pag ordinaryo ka lang na pangyayari, kaya yun, pila-pila lang dyan. No? Pero pag nagkagulo doon sa pila, yung pagkakagulo na yun, yun ang ire-report. Hindi yung ordinaryo nakapila lang dyan. Kung ordinaryo nakapila lang dyan, sabihin na,
Anong kaya namin dyan? Wala namang nangyayari dyan. Pero, pag nangyayaring biglang nagkaroon ng may hinimatay, kadalasan nga, hinimatay lang, nire-report na yon. So, they actually report only isolated cases. Kaya lang, pag araw-araw mong ginagawa yun, akala mo, marami. So, yan ang nangyayari sa media. Yun ang hinahanap nila yung mga negative news. Binibigyan nila ng importansya. So, dapat yung pagbabago na, that would inspire people. Like, ngayon, alright, sabihin na natin, nagkahanap ngayon ang pandemic. Dapat nga, ang bigyan natin ng news ngayon is, yung mga katulad ito, yung mga nire-report ko, yung sinasabi ko, ako ang dapat bigyan nyo ng konting panahon na in terms of ma-share ko sa inyo yung mga yung mga ganito. Kaya lang, sasabihin nyo, wala namang kalatoy-latoy yung sinasabi ni Mr. Malay. Well, let's put it this way. Kanya-kanyang hilig lang yan. Kanya-kanyang ang tawag dito, pagbibigay ng importansya sa mga bagay na kung ano yung importante sa buhay nila. Anyway, so we have at least mga 10 minutes more to go. At ito ang aking Baby Dolly says hello. Gloria Reyes is watching. Sige pa ba? Problem with the broadcasting, sabi nga ni Chito, they broadcast the negative and positive news. They can relay sana the positive. Okay, nabanggitan natin kanina yan. Alright, anyway, so tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Uy, Lovie Malay, ang pinsan ko. Kung si Lovie ito o si June. Pero kadalasan, si June naman, meron naman sariling account yun eh. So, kamusta na kayo sa Nueva Ecija? Okay. Oy, Rosana Villegas is watching. Hello, Rosana. And Joanna Bernard. Lucerna ba ito? Lucena. Lucena. Okay. So, ako ay malapit na magpaalam. Pero, tatapusin ko na lang to sa ilang nais kong idagdag. You have to be honest about yourself. Ano ba talaga yung magpapasaya sa iyo? Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung mga bagay na kung saan ay magbibigay sa iyo ngayon ng kaligayahan? Yun ang bigyan mo ng pansin sa buhay mo. Alright, so I do not want anymore to prolong my program at this point in time because I think I've said much wherein I have already said many things about self-love, how we can really appreciate ourselves better. And why do we need to really love ourselves? It's because it will make us happy. And if we are able to make ourselves happy, we will create a happy world. And that is what is not happening in this time, in this world of ours. Nawala yung kaligayahan, yung happiness na yan, puro gloom, puro tragedy na nakikita natin. And we want to change that. And let's start by being happy first with ourselves. And, you're welcome. Rosie Morandarte, sabi niya, thank you for the message, sabi niya. So with that, I'd like to say, magandang kamalayan sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito, sa ating subject, sa ating online Kamalayan Lifelong Learning Center. Subject natin is self-love. So, tomorrow, I don't know what subject I would want now to tackle kasi depende yan kung sino man ang may suggestion. No? I have given some, tagapataan pala si Rosie. Hello, Rosie. Sige, we will get in touch again soon. So, kamusta na kayo sa Bataan? Binabagyo rin ba kayo dyan ngayon? Okay, so with that, thank you and have a nice time. Enjoy whatever you have right now.
count your blessings. In everything, give thanks. God bless. Thank you.